Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. Kahapon nang bumisita sa LeBron James sa Pat McAfee podcast ay napag-usapan nila dito ang iba't ibang tirada na ginagawa sa kanya ni Stephen A. Smith. At sinabi nga na LeBron na talo pa nga daw nito si Taylor Swift at ang Eras Tour sa press tour na ginagawa niya ngayon. Kung saan-saan nga daw ito nagpapa-interview para may kwento lang ang mga ganap regarding sa naging pagkumpranta niya dito. Ayon kay LeBron ay naiintindihan niya nga daw na trabaho nila na mag-criticize ng mga players, subalit iba na nga daw kapag nagiging personal na ito at trabaho niya din umano na proteksyonan ng kanyang household pati na din ang mga kapwa niya players. Malamang nga daw ay tuwang-tuwa nga daw ito na pinag-uusapan siya ngayon at nabanggit niya ito. Habang si Stephen A. naman ay sinabi nga na kung natagpo lang nga daw talaga na hawakan siya ni LeBron ay agad niya itong bibigyan ng suntok. Kung saan sumagot nga sa LeBron ng video na ito kung saan nag-e-ensayo ng boxing ang journalist na kahit sinong may alam o kahit wala ngang alam sa boxing ay makakapagsabi na maling-mali ang form nito. At ang nakalike pa nga dito ay si Luka Doncic mga kaibigan. Mas umiinit lang nga ang palitan ng mga salita ng dalawang to at mukhang hindi ito hihinto anytime soon, lalo na't pinapatulan na din nga ito ni LeBron James ngayon. Although nakakatulong nga ito sa ratings ng mga show ni Stephen A. Smith, ganun pa man ay pinagtatawanan nga siya ngayon ng basketball community. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo kay Damian Lillard. Siya ay may injury na deep vein thrombosis o blood clot sa kanyang right calf. Si Dame Time ay nasa blood thinning medication ngayon at sumasailalim sa regular testing. Sa ngayon ay hindi pa nga natin tiyak kung kailan ba siya makakabalik. Subalit madalas nga ang tinatamaan ng mga injury na ito ay buwan na nagpapahinga o kaya naman ay higit pa sa isang season. At may mga iba din na hindi na talaga nakakabalik tulad na lamang ni Chris Bosh. Hindi naman natin sinasabi na tiyak na silang magkakampyon kung maglalaro si Damian Lillard, subalit another missed opportunity nga ito para sa kanya. Tila ba hindi nga natin makita kung ano ba ang kaya ng duo nila ni Giannis sa playoffs. Alam natin na si Giannis ay isang player din na may playoff mode at ngayon lang nga sana natin makikita si Damian Lillard na maglalaro sa playoffs kung saan hindi lang sa kanya nakafocus ang depensa ng kabilang team. Ganun pa man mukhang malabo na naman ito na mangyari dahil sa injury. So may kita nga natin kung mabubuhat ba ni Giannis sa Milwaukee Bucks sa playoffs nang walang Jrue Holiday, Damian Lillard o kaya naman Chris Middleton. Habang ito naman ang standings ngayon, sobrang dikit pa din nga ng 3, 4, and 5 seeds sa Western Conference at lahat nga ito may 28 losses at dikit din nga ang 6, 7, and 8. Ang Phoenix Suns at ang Dallas Mavericks naman ay nag-aagawan pa din nga sa final play-in spot. Sa East naman ay ang 4, 5, and 6 lang nga ang tinututukan ng maigi dito dahil sila magkakadikit sa standings at posibleng mabalasa pa. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Maraming salamat po.